Ayan yung timing ng cruiser. Palaging may T dito. Ayan. Puro T yan. Ayan. Nakatap yan. Yung timing. Tapos dito yung ano niya, yung pinaka marker niya. Itong ano na to sa taas. Tapos dito, siyempre yung guhit. Ayan. Ayun. Ayan. Nandiyan yung guhit. So ayan. Ganyan lang pag timing. So lagyan ko na ng bolt. Higpitan natin. Laki ng piston, parang ano, baso. So ayan, yan yung ano, naka-arrow sa exhaust. Intake yung ano, walang arrow. Replace ng block to. So ang ano nang may-ari nito, may ingay yung ano, handal. Matagiktik. So pag nag-order pala kayo ng block, sabahan nyo na ng gasket kasi yung stock wala siyang kasama. Yung gasket niya ay yung original ito, kulay black. So yung lalagyan siguro nito ano, Bajaj Kawasaki. Lagay na lang tulak o sikot kunti, okay na. Ayun, ilagay na natin. Tandaan lagi yung arrow sa baba. May arrow din na nakalagay dito sa baba, kaso lang yung gitlin niya ay baliktad. So baliktarin nyo lang din. Ibig sabihin nun, mas malaki yung dito sa arrow, dito babaliktarin nyo na lang. Pag maliit dito, baliktarin nyo na lang kahit nandito yung tuldok o saka yung arrow, para hindi siya tutukod yung barbula dito sa intake. So ayun nga, di ba? Wala siyang kasamang gasket. Gumawa kami ito. Gasket pang kotse. So ito, lagyan ko ng langis dito para umakat siya ng gusto. So ayan, ginunting ko lang to. Yung una eh, ano ko, pinalo-palo ko muna siya dun sa stock. So pagkatapos saka ko tinrace ganyan, tapos ginunting. Oh. Ayun nga, nilagyan ko ng langis para kumakat siya ng gusto dun sa crankcase. Bawas na ako dito sa ano, oil pump. Check natin ulit. Kailangan sakto yung butas ng oil pump para hindi mabaraan. Yun. Ayan. Kinabas ko lang konti. Lagyan ng langis para di mahapit, para smooth pag nilagay. Ayos na natin yung ayun. Pag hindi siya nagtap, ilayin nyo lang ito. Tubig chin. Ayan na, okay na. Ito, stock yung ano, gasket sa taas. Stock gasket. Wala namang sira ito. Ha? Wala namang sira. Wala. Ano lang natin, kahit di natin nalagyan ng ano, gasket maker yung sa labas.
pambakbak yung pintura. Pero siguraduhin lang natin dito banda sa loob. Lagyan natin ng silicone. Vita gray. Para yung coolant hindi siya papasok doon sa piston. Para hindi mag-overheat. Pag nag-overheat, sigurado ito yung sira. Overheat. Bilis uminit ng No. Ang bilala ko dito. Ay na siya, low compression na yun. So Vita gray. Ito. So manipis lang para hindi magbabara. Ang importante itong gitna. Dahil pag once na sigurado overheat, Maghalo yung langis. lalo yung langis at saka yung kulan. Kukulo yung kulan pag once may singaw. Oh, hirap na yun mag-atak. Kaya ninugasan mo na siya kanina. Lagyan na lang natin. Manipis lang. Ito pala Ines 200 Fi. Manipis lang dahil ayan nakita nyo sobrang liit ng butas para pumasok lang yung coolant dyan. Tapos pag matakpan yan sigurado makabalik sa radiator. So ayan, nalagyan ko na lahat. So ngayon stable lang yan, stay put. Lagyan ko lang na langis. Hindi na ako naglalagay ng gasket maker sa gilid. Kasi buo pa naman yung pintura. Yan na tayo sa loob. Ha? Sige. Roller. So yun, lalagay na natin. Ayun, lagyan natin ng sa gilid lang. Ayan. Lagyan na natin. So ito na. Ito na yung natin. Gagawin natin. I-higpit na tayo ng mga bolt. Matik. 4 na 14mm ito. Dalawang 8mm na mapa. Long bolt. Shoutout yan kay B-Boy. Dalawang mm na sa gilid. Ayan, dyan.
Meron pa kang gulong doon? Ang sidecar talaga? Palapad. Ah. Ayun, lagay na natin yung bushing ng cams sa labas. May sama pala yung parabiting. Ayun, ilagay ko na. So, binuksan muna dito para makita yung timing. Yan. Yan, may weight yan o. Ayan. Ibig sabihin, nakatap. Ayan. Ayan, and then may guhit yan para dun sa top dead center. Pag nag-pull out kayo nito ng bolt, nakita ba? Ingatan yung ano, di mapusalsal. Ayan yung nangyari oh. Binilda pa namin ng welding para may ano siya, lock dun sa cam gear, sa timing gear. So ilagay na natin yan. So pag nag-higpit ng ano, tensioner, pull mo lang ng ano, higpit na yun. Maglalak siya. So ito yan oh. Hindi makita. Ayan. Ayan yung timing ng Roser. Palaging may T dito. Ayan. Puro T yan. Ayan. Nakatap yan. Yung timing. Tapos dito yung ano niya, yung pinaka marker niya. Itong ano na to sa taas. Tapos dito, siyempre yung guhit. Yan yung guhit niyan ng magneto. Ayun. Ayan, nandiyan yung guhit. So ayan, ganyan lang pag timing. So lagyan ko na ng bolt. Higpitan natin. Lagyan natin ng white tools para hindi mapusalsal pag nag-higpit. Ganun din pag nagbaklas. Ayun, higpitan na natin. Tapos release yung tensioner. Ayun, na-release na yung tensioner. Tupi na lang natin. Okay mga birds, magtupi tayo no. So kailangan sundan natin yung manual. Papakita ko sa inyo dito sa gilid. Hindi tayo. So ito yung manual niya. Makikita nyo dito yung valve clearance. Ayan, nakita dyan. Intake, point 3, cold, point 7, hot, tapos point 6 yung exhaust. Ayan o. Point 3 at saka point 6. So ayan, open natin. Baling lagitik, huwag lang ano, tukod para hindi charge sa atin. So, point 6 ano natin exhaust. Hanapin natin yung point 6 na. Point 6 pamprekin. So, sige. Baling lagitik, huwag lang ano, tukod. Kasi pamprekin ko na ano, tupi.
Sos. Tignan natin. Okay na, tol. So hindi namin na videoan kahapon, nagmamadali kami. Ayan na nabaklas oh. Peace. Si Pogi. Ay, tapos na, salpak na. Alright, takpan na natin. Lagay natin itong bushing sa spark plug. NS200 FI. May lock siya dito na ano, alin. Dos. Number 2 ang size. Pakaipit, baka hindi maano tanggal pag nagtapo pero ulit. Gasa na yung spark plug. Diba? Stem brass. Yung ano, pakintap. Spark plus yung ground. Sana high compression para hindi hard starting yung ano. Yun, fit na. Fix na lang. Alright. Shout out pala kay B-Boy ang nagpaklas. Doing crazy dreaming.
dati, grabe yun. Oo. Ano ang 3 weeks? Ano lang, tsaga lang. Para yung ano kung to, yung RPM niya eh. Okay lang, basta high rate. Basta takbo lang. Ikaw takbong pogi lang. Lakas, laki ng piston. Siya maingay yung dati, boss. Oo. Ha? Sa ilalim na lang. Tama. Yung ano ba yun? Yung flight? Alright na, boss. Di ba yung double